Okay? So, ang topic natin is measure of position. So, sa measure of position, meron tayong quartile, decile, and percentile. So, unahin natin yung quartile. Okay? So, makinig ng mabuti. Okay, so we have now a data. So, the following data, ito yung mga edad ng mga bata from the researcher. Okay? So, yung mga edad ng bata, meron tayong 5, 7, 2, 1, 3, 8, 6, 5, 9, 4. Okay, tingnan nyo yung number. So, tingnan. Pag nakakita kayo ng number na ito, hindi sunod-sunod. Hindi siya arrange. Okay? So, kailangan, bago kayo mag-solve ng measure of position ng data, so you need to arrange first. Okay? So, arrange muna yung number. So, pero pag naka-arrange na yan, from lowest to highest, so wag nang galawin. Okay? So, pwede na kayong mag-solve pag naka-arrange na yan. Pero kung hindi siya naka-arrange, so arrange mo muna ng or in ascending order. Okay? So, arrange natin. Okay? So, arrange natin. So, from lowest to highest. So, on lowest is 1, 2, 3, 4, 5. So, dalawa yung 5 natin, 1 and 2. Okay, di sulat mo yan, dalawang 5. So, dalawang 5, then 6, 7, 8, and 9. So, tama ba? Okay, bilangin natin. Para sure natin kung tama yung data natin in-arrange. Okay, bilangin natin yung sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Din sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, correct. Okay, correct yung data natin. So, since na-arrange na natin yung numbers or the data, so wala na to. Hindi natin gagamitin yung nasa taas. Okay. So, proceed na tayo sa quartile. So, hinahanap natin is ang quartile 1, quartile 2, and quartile 3 and 4. Okay, for quartile, so we have a formula. So, ang formula natin sa quartile or mapapunta man tayo sa decile or percentile, so the same lang yon. So, nag-iiba lang yung denominator. Okay, ang formula for quartile, so we have QK is equal to K over 4. So, bakit 4? Because from the word quarts or quartile. So, pag sinabing quartile, 4 yan. Okay, 4. Okay, 4 siya. Pag decile, 10. Pag percentile, 100. Okay, so nandito tayo sa quartile. So, 4 yung denominator. Then, multiply by n plus 1. Sir, bakit may n? Saan makikita yung n? So, yung n na yan yung total ng number. Kung ilan yung number sa data mo, so yan yung n. So, binilang natin kanina, ilan? 10 yan. So, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, n is equal to 10. Okay? So, n is equal to 10. So, meron tayong 10. Okay, to find the quartile 1. So, hanapin natin si quartile 1. So, how to find the quartile 1? So, ibig sabihin, itong n na to, pag hinahanap mo si quartile 1, palitan mo lang siya ng 1. Then, yung k din, 1 din siya kasi the same lang yan na k. So, pag 1 ito, ito 1 din. Pag 2 ito, 2 din ito. Pag 3 ito, 3 din ito. Okay? So, pag 4 ito, 4 din yan. Okay? So, dito yung n natin is 10 yan. Kasi 10 lahat yung number. Okay? So, sige. Solve natin ang quartile 1. So, quartile 1 is equal to 1 over 4. O, pinalitan natin ang k naging 1. Yung k naging 1. Okay? Then, times n. Ano ba yung n natin? Is 10. 10 plus 1. Yan. Okay? So, quartile. Wala nang laman. Okay, quartile 1. Quartile 1
is equal to 1/4 times 11. So, 10 plus 1, 11. Okay. So, ngayon, multiply mo yung 1/4 in 11. Okay, 1/4 times 11. Okay. So, 1/4 times 11. So, 11 over 4 yan. Okay? Dahil 1 times 11, 11. Then, pag ginawa mo kasing fraction yung 11, so 11 over 1. So, lalagyan mo lang ng denominator na 1 para maging fraction yan. Okay? So, kaya 1 times 11, 11. Then, 4 times 1 is 4. Okay? So, ngayon, calculate mo yan. 4 times 11 divide 4. Okay? 11 divide 4. 11 divide 4. 11 divide 4. Ayan, 2.75. 2.75. Okay? So, meron tayong quartile 1 is equals to 2.75. So, ano yung 2.75 na yan? So, hindi yan yung exact value, ha? So, yan is yung position pa lamang. Okay? Position. That is the position. So, ibig sabihin, second position or third because meron siyang point. So, ibig sabihin, 2.75, to i-round off na lang natin kasi 75 yan. So, pwede siyang i-round off. So, 2.75 round it off. So, is equal to 3. So, ibig sabihin, pang 3 siya, pang third. Ayan. Pang third position. Third position. Okay? So, bilangin natin. From the first data, magbilang tayo ng hanggang third. Okay? So, first, second, third. Okay? So, ibig sabihin, ito yung quartile 1 natin. Okay? Okay, proceed tayo sa quartile 2. Okay, quartile 2. So, ganun lang din kanina sa quartile 2. Quartile 2. So, quartile 2 is equal to, yung k natin is 2 over 4 equal to 10 plus 1. Okay? Equal to 10 plus 1. Ayan. So, quartile 2 is equal to, so, lowest term ng 2/4, 1/2 na yan. Okay? 1/2 is equal to 11. 10 plus 1, 11. Okay? Ay, multiplication pa yan. Okay, multiply. So, 1/2 times 11. So, ibig sabihin, 11 over 2. Okay, 11 over 2. So, divide mo lang. Divide. Okay, so 11 divide 2. 11 divide 2. O, ayan. 5.5. Okay, so ibig sabihin, quartile 2 is equal to 5.5. Okay, position yan ha, pang fifth position or pang 6. So, because 5.5, so round off natin yan kasi pwedeng i-round off yung 5. So, equals to 6. So, pang 6th position. So, pang-anim siya. So, dito, balik tayo sa data. Magbibilang tayo ng pang 6 position. So, pang-anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, yung quartile 2 natin, is yan. Okay? Yan yung quartile 2. Okay? Okay? So, proceed tayo sa quartile 3. So, quartile 3. Quartile 3 is equal to
3/4 times 10 plus 1. Okay, ganun lang din kanina. Quartile 3 to 3/4 times 11. Okay? So, pag sabi ko kanina, pag nag-multiply tayo nito, lagyan lang natin ng over 1 yung 11. So, fraction na yan. So, kaya, pag nag-multiply tayo, ganito na ang mangyayari. So, 3/4 times 11/1. Okay? So, 3 times 11, 33. 4 times 1/4. So, ibig sabihin, 33/4. 33/4. Okay? So, Q3 is equal to, calculate natin, 33/4. 33 divide 4. Ay, excuse me. Meron tayong 8.25. Meron tayong 8.25. Okay? So, 8.25. Okay, since yung 25, so hindi natin pwedeng i-round off yung 8 because 2 or 3 is a lower number, cannot be rounded off the number. Okay? So mag-start lamang tayo mag-round off kapag yung sunod na number natin sa whole number is 5 above o 5 to 9. Okay? So hindi siya pwedeng round up. So ibig sabihin equal to 8. So ibig sabihin pang 8 number yung third position natin. So balik tayo sa data. Magbilang tayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ibig sabihin yung Q3 natin is itong 7. Okay? Ito. So, ito yung quartile 1 natin, quartile 2, quartile 3. Okay? So, na-solve natin kung sa assignment ninyo ay yung position lang kailangan. So, ang position natin is yung pang 8. Pang 8 number. Okay? So, magbilang lang kayo sa data. So, mahanap nyo na si quartile 3. Okay? So, sana naintindihan ito at masagot nyo na ang inyong assignment. Okay, so yun lang. Bye-bye.